Speaking of the COMELEC, let's see how they're holding up. Naroon ang kasama natin si Joey Francisco ngayon sa Manila Hotel, the center of the main election activity today. Joey, what's the latest from your end at kumusta ang candidate turnout so far? Lord, magandang hapon sa inyo ni Denise. So 12 senatorial slots, 63 party list group slots, and over 100 groups and candidates nag-signify ng intent for them to file their COCs before today. But there's a word in Tagalog or Filipino sa lagay ng pagpaparehistro ngayon dito sa TED City, Lord, matumal. Matumal. Okay. Sir Joey, balita natin, may mga candidates daw na may mga pinipiling araw for filing for specific reasons? Yes, based doon sa mga interviews ng The Big Story, One Balita Pilipinas, and also sa totoo lang, they signify their intent to file sa specific dates because of feng shui or other beliefs that adds up to the number that they're aiming. So if it's lucky, if they're unlucky on a Thursday or a Wednesday, so that's part of their consideration, Denise. So we know that it will be the COC registration or filing will happen until the 8th of October. But I think based on the interviews, most of them will be filing their COCs this Friday and over the weekend. Tito Joey, of course, you've been a veteran of covering elections like this, can you compare this particular COC filing compared to the others? Alam natin dati, you have to go to the COMELEC, which is situated in a really cramped office inside the Palacio del Gobernador in Intramuros. But aside from space issues, what's the difference this time in terms of atmosphere, etc.? Tama ka, Lord, sanay tayo doon sa tapat ng Palacio del Gobernador kung saan parang malapiesta talaga. Aside from may mga dala-dala mga supporters at saka yung may drum and bugle corps at saka may mga pabanda sila sa papuprosesyon o parada. Well, at least sa naabutan ko sa afternoon shift ay medyo tahimik doon sa labas itong tent city. Lord, although meron ako nakita doon sa may bandang Luneta and doon sa just outside the Manila Hotel, like isang party list group, yung Buhay Party List, ay at least meron tayong nakita ang semblance to parang festivity because they're wearing their colors and malaking grupo sila. Okay. Sige, go ahead. Sir Joey, meron din ba kayong namataan na yung mga supporters of certain candidates? And paki-clarify lang din po, wala pang considered na premature campaigning right as of the moment. Pero bawal daw. Wala pa. Well, discouraged na magkaroon ng parang what do you call that? Parang campaigning kind of activities outside that city. Yes. Pero yung going here na nakakulay kayo ng partido nyo o kaya ay mga t-shirt na para doon sa inyong kandidato ay discouraged lang ang tawag nila. Wala naman talaga binaba ang COMELEC based sa group chat na gano'ng mga klaseng restriction. Gusto ko yung discourage, parang alam mo, kung pwedeng wag lang, pero hindi naman bawal, pero kung ako, wag na lang sana. Hindi, wag na. So, dati kasi, if you can remember, what is not allowed is wearing shirts, let's say, bearing the candidate's name or likeness. Ngayon, walang mga banda-banda dyan sa labas, Joey. Bawal yun. Wala akong nadaan ng ganon so far. We'll ask Berrimon later kung merong nag-attempt kaninang umaga or at least sa ngayong hapon si Berrimon nakastation doon sa entrance, Lord and Denise. Pero before ako dumating dito, merong ibinaba na press release or news ang COMELEC doon sa mga magko-cover nga dito sa TED City. Can we just go through that item, yes, Lord, about yung decision na 42 party list groups ang delisted
Oh. as early as now. COC filing pa lang meron. Pero meron ng delisting ng 42 parties groups. So ang kanilang basehan dito, Lourdes and Denise, ay one, you failed to win ng maraming pagkakataon. Pangalawa ay you failed to run nung nakalipas na cycle ng eleksyon, which is really sad, Lourdes and Denise, kasi although some of the groups na nandoon sa listahan ng 42 na hindi ko na isa-isa, medyo mahaba yung listahan, Lourdes and Denise ng COMELEC, ay mga groups na talagang parang sila ay nagcha-champion sa magsasaka, IPs, OFWs, transport group, at saka transportation groups at saka yung iba pang mga tinatawag na hindi masyadong represented na maigi sa ating Kongreso. Kasama doon yung Anak Pawis, which I think, Lord, naalala mo na isa sa mga dati ay naboboto sa ganitong pagkakataon. Progresibong grupo talaga yan. Ito lang ilan sa mga babasahin natin sa mga na-delist. Marami dito yung mga 1A, A, B, mga gano'n na start sa 1 Eklat o Abante. Pati na rin yung mga Wow Pilipinas at kung ano-ano mga rito. Pero tama ka, Tito Joey, maraming progressive groups dito. Okay, palinaw. Tama ba pag dalawang sunod na eleksyon at hindi sila nanalo, sila ay madidelist? Yes. That's true, Lord. Okay. So, 160 pa rin ang pagpipilian kahit may nadelist yung party list groups, meron pa rin at least 160 na pagpipilian. Okay, Tito Joey, pwede kong i-cambio ng konti yung usapan. Ang feature na meron itong past few registrations o filing ng COCs is yung chance ng mga kandidato na makapagtalumpati kahit papano sa stage. Walang ganyan dati, di ba? If you can remember, I don't remember na may ganyan dati. That's true, kasi hintayin mo sila sa labas, di ba, Lord? Yes. Hintayin natin sila sa labas, doon natin sila ambush, doon sila, merong mga mini stage doon sa labas ng Palasyo del Gobernador kung saan they're allowed to say what they want to say. Pero ito, based na siguro sa kaayusan or doon sa naging pag-iisip ng COMELEC doon sa brainstorm nila na sige, bigyan na natin basta equal time na sila ay 3 minutes, diba? Tapos may 7 minutes for the media, pagkatapos silang gawin yung proseso. Pwede ko bang isa-isahin yung proseso na yun, Lord? Go to the Joby. Hindi pa ako makakapag-walk through. Unless mamaya nyo gusto mag-walk through tayo kung paano nila gagawin yan. I'm still asking for permission. Kita niyo si Mon, nasa likod ko. Si Von Belenario? Mon Gualvez. Mon Gualvez. Ayan. Anyway, so I'm still asking permission na silipin yung step 1, step 2, hanggang sa makarating sila dito sa press working area nga na tinatawag, Lord. Pero yan nga, tapos meron silang isang special place kung saan merong panunumpa na mangyayari. So, merong filing area, doon sila mag-file, submission ng lahat, mga forms sila. Tapos, pupunta sila dito sa media area for 3 minutes ng pagtatalumpati or pagsasabi ng kanilang intent. Then 7 minutes na pwede silang i-Q&A ng media. Strict yun, talagang pinuputol ng COMELEC. Tapos may photo na sandali, and they will go to the Panata Wall. Hindi ko alam kung mapapakita natin yung Panata Wall sa ating file video, pero taken earlier. At doon sa Panata Wall ay yung usual na mga panunumpa bilang yung magandang intention sa iyong pagtakbo. Pero at the same time, naglagay ng bago doon ng COMELEC tungkol sa hindi paggamit ng AI sa cycle na ito ng ating halalan. Na-update, Oo. Mamaya babasahin natin what is contained in that pledge. Yes. Lalapitan natin, Lord. Humingi lang tayo ng permission. Sige. Tito Joby, habang inantayin natin yan. Okay, at least brief lang. So pagdating dyan, kunyari, what is the first thing to do? At ano ba ang kailangang, let's say, posible ba na biglang nagbago isip ko ngayon, imbis sa diretso ako ng umuwi or sa gym, magpa-file ako ng candidacy as senator, ano-ano ba ang mga dapat dala ng sino mang nagnanais na tumakbo at mag-file? Karapatan naman nila yon. Okay. So, teka, bubuksan ko yan. Baka magkamali ako, Sorry. Lord. Pero, tinake note ko yan dahil inisip ko, tatanungin ako ni Lord tungkol dyan kung ano ang mga gagawin. Pero, yung submission, hindi pwedeng basta-basta ka na lang nag-isip na, parang nakita mo na napadaan ka dito, parang, gusto ko magsilbi sa bayan. Because,
kailangan ipanotarize mo ang iyong mga forms bago ka magpunta dito at mag-submit, Lord. So, marami siyang proseso before yun. So, it's 5 copies of your COC na kailangan i-file. Dapat ito ay i-submit dito sa Law Department ng COMELEC, dito nga sa 10th City. Tapos, yung COC properly filled up. Kung hindi mo masasagutan yung ilang parte na doon na compulsory, dapat lagay NA, the usual yun. Tapos may photographs sa kailangan mong isubmit. Tapos documentary stamp, gano'n. Yung mga the usual na government submissions. Tapos kailangan niya ito ay notarized. Dapat sworn to before a notary public or any official authorized to administer yung mga oath niya, Lord. So, any incomplete na COC sa pagdating mo dito sa submission, hindi na tanggapin. Pero mabuti, kung first day ka nag-file, kung may kakulangan ka pa dyan, dali po, susuriin ng mga tatanggapin, at least meron ka pang ilang araw for you to come back and complete yung requirements ng COMELEC, Lord. Sir Jovi, I also wanted to touch on yung sinabi ni Lord na parang bigla mo lang naisipan. What if you've already filed your COC and then for whatever reason, nagbago po yung isip, paano po yung proseso for the change of candidate o how does that work? Or withdrawal ng candidate? Hindi ko masasabi yung eksaktong rule pero parang may nabasa kong ganun doon sa pinadala ng COMELEC. Denise, i-check ko pa yan later pero sinasabi lang doon na merong specific time for you to do that. Na pwede pang gawin yung pag-atras na iyon. At lalo na kung hindi pa naman, dahil lahat sila applicant pa lang naman and there will be a declaration from the COMELEC kung sino yung official candidates dito sa buong cycle ng ating campaign and election. Ngayon, bawal na yung mga biglang switching places, parang substitution, parang nangyari dati. Substitution. Pero, sa substitution, Sandy, kailangan, hindi naman kailangan. If meron lang namatay o kaya ay ma-disqualify, tapos yung stricto na kung sino lang ang pwedeng pumalit sa kanila. Pero yung aatras ka, okay lang. Tatanggapin nila ng maluwag na maluwag. Yes. Pero yung tatanggapin nila maluwag. Tito Jovi, let's say pagdating diyan, ilang ilang steps o ilang mesa ba ang kailangang daanan o isang mesa lang ba okay ka na? Parang the whole procedure, how long does it take really? Sa kanina sa nakita ko kila Nery Colmenares and former Congressman Nery Colmenares and former Congressman Lito Atienza, mabilis lang sila, parang mas matagal pa yung grupo ni former Congressman Lito Atienza doon sa Manila Hotel kaysa doon sa tinanggal nila dito sa area sa likod itong stage na to, kung saan doon yung filing. Lalo na at hindi naman ganun karami ang nagpa-file sa ngayon, Lord. Pero we'll see. Tingnan natin na matatansya natin kapag yung talagang maraming nakapila and waiting for yung puri sa mga dokumento. So marami silang in-assign because we need to ask permission doon sa kabila itong stage rate. Oo, nako, sigurado ako. Punong-puno ang Manila Hotel dyan. Maraming magkakape o magle-late lunch o yung early buffet dyan sa cafe ilang-ilang. Pero again, Tito... Punong-puno na. Puno na. Doon ako naghintay kay Angela dahil switch kami, di ba? Sabi ko, punong-puno ang Manila Hotel, buhay na buhay. So, gano'n. Doon ang meeting place before tumawid. Correct. Alam mo, may maliit na bar doon sa bandang kaliwa na pwede nyo pagtaguan. Walang masyado pumupunta ron. Pero nakikita mo lahat ng dumadaan. Pwede kang spy doon. Bukas pa ba yun? Oo, bukas pa. May libreng popcorn din doon eh. Okay, Tito Jovi. Okay, in the next few hours, ano ang dapat nating abangan? Of course, 5 o'clock yung cutoff for today. Well, at least 5 o'clock naman talaga hanggang sa October 8 yung cutoff. So, we'll wait for other candidates to come in and submit their credentials or yung application nila or yung COC nila. And i-report namin sa inyo yan. Pero yun nga, sa ngayon medyo slow pa yung yung dating or bugso ng mga kandidato dahil may kanya-kanya silang punsoy na iniintindihan, Lord. Correct. Alam mo, maganda, Tito Jovi,
STL Live sa Manila Bay. Manila Bay Sunset nasa likod ninyo. Hindi ba maganda yun? Maganda yon, pero hindi sila pinayagan. Ako lang ang nilagay dito. So baka pwede nandun ako mamaya sa sunset area. Tama. Oo, pero makikita, pag mas may area yung bandang Kalioti to Joby, dahan-dahan ng nare-reclaim. Nako, delikado. Oo Totoo. Tito Joey, we'll talk to you again. Maraming salamat sa iyo. Yan po ang ating Joey Francisco, live na nag-uulat po mula sa Tent City ng Manila Hotel.